Magandang araw sa inyo lahat. Kami ay Group 4 at ang topic po namin ay culture, which is ang aming obserbasyon bilang isang estudyante na may kaugnayan sa mga isyong pangkultura ng Pilipinas. Ako si Ernang Elito at tatalakayin ko ang tungkol sa Filipino engineer, which is si Slater Young, na magtayo ng mga condominium sa Banawe Rice Terraces. Pangalawa ay si Alex Sachi Santos. Siya ay tatalakayin niya tungkol sa jeepney modernization. Pangatlo ay si Cyrus Masapol. Siya naman ay tatalakayin niya tungkol kay Pura Luca Vega. Isang tanyag na Pinoy entrepreneur, actor at isang personalidad sa television mula sa Cebu ay si Slater Young ay gumawa ng kanyang proyekto na magtayo ng mga condominium sa Banawe Rice Terraces. Ang kanyang Banawe Rice Terraces Inspired Project ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens. Rice at Moterazas na itatayo sa tabi ng bundok sa Cebu. Pinakita niya na ang kanyang proyekto sa pamamagitan ng kanyang vlog na isang ideya ng isang condominium na may inspirasyon ng Banawe Rice Terraces. Ang proyekto ni Young ay mabilis na sinalubong ng mga kritisismo sa social media na nagtuturo ng mga seryosong panganib sa kapaligiran ng malapit na itayo sa condominium. Sabi ng isang social media user, ang Banawe-inspired design of Slater Young is breathtaking, but the irony of having a green architectural agenda while destroying the natural environment, in exchange for what? A luxury condo hotel? It's a no for me. Sabi naman din ng isang social media user, kawawa naman yung bundok na makakalbo at humaharang sa mga pagbaha at flash floods dahil sa project ni Slater. Kapag natuloy ito, baka gayahin at pasunurin na yung iba, kawawang Mother Nature. Mga ibang netizens ay sinusuporta yung bagong proyekto ni Slater Young sa pag-build ng condominium sa Banawe Rice Terraces. Mga iba hindi sinusuporta, which is against sa proyekto ni Slater Young dahil sa mawawalang nature or yung natural na Mother Nature. Pura Luca Vega, kilala rin bilang Amadeus Fernando Pagen, ay isang drag performer mula sa Pilipinas. Sa gitna ng 2023, si Luca ay sumayaw sa isang remix ng Ama Namin habang nagtatagda ng mga damit na tumutukoy kay Jesucristo na nagdadala ng kontrobersyalidad. Ang akto ay tinulig sa bilang kalapastanganan sa pamamagitan ng mga senador at mga leader ng Kristiyanong Iglesia. At 7 puwang lokal na pamahalaan ay tinukoy sila bilang persona non grata. Dahil sa kontrobersyalidad, nagsimula si Luca na mag-aambag ng pondo mula sa kanilang mga tagapagtaguyod upang matulungan ang kanilang mga gastos. Sa mga patuloy na legal na kaso, ang Human Rights Watch ay nangangailangan na i-retire ang mga pag-aaralan laban kay Luca at i-release ang mga ito mula sa bilangguan pagkatapos ng pagpapahayag sa pamahalaan ng Pilipinas ng pagsalangsang sa kanilang karapatan sa kalayaan ng pananalita. Netong nakaraang Martes ay nagprotesta ang mga jeepney driver patungkol sa jeepney phase-out na papalitan ng modern jeepney. Marami ang umangal at tumutol rito dahil sa karamihan ay di kayang bumili ng sinasabing bagong transportasyon. Ang mga kooperatiba ay makakatanggap ng financing access sa bangko galing sa gobyerno na may halagang 200 hanggang 300,000 piso kada jeep para lamang mabawasan kahit papaano ang kanilang problemang pinansyal, anya ng mga opisyal. Pero marami pa ring drivers ang tumutol sa pagsali sa pakikipagkooperatiba at ang pagbili ng bagong modernong jeepney ay ibabaon raw sila sa utang at di sila makakakita ng pera sa kanilang pang-araw-araw at ang pantustos ng kanilang mga pamilya. Dahil magiging required din silang magkaroon ng fixed na schedule kaysa sa kanilang nagawing sistema na mayroon silang kalayaan na magtrabaho hanggat gusto nila. Hindi kami tutol sa modernisasyon. Ang tutol kami ay sa sistema. Gumawa sila ng programa na hindi man lang kami kinausap o hiningaan ng opinyon. Anya ni Emilio na 4 na dekada nang nagpapasada ng jeep na dumalo din sa protesta. Patuloy namin ipaglalaban ang mga nakasanayan nating jeepney at ang aming mga hanap buhay hanggang sa aming huling hininga.